Hello. Okay po, ito po yung ating huling Sunday ng ating series na topic na righteous burden. So, review lang ho tayo. Ano ho. Pag sinabing righteous burden, ito yung mga nakikita mo sa kapaligiran mo na hindi maganda, na kung saan nag-a-arouse ng emotion mula sa'yo, na tila baga gusto niyang merong gawin ka sa itong bagay na nakita mong ito. No? So kumbaga parang ang righteous burden, ito yung namumulat yung mata mo sa kasamaan ng nangyayari, tapos parang inuudyukan ka ni Lord to do something, to change this particular situation. Ano? So ito yung pangatlong mensahe, yung huli sa tatlo. No? Yung una, ang righteous burden pala, kailangan may nakikita ka. Balik tayo kay Moses. Di ba nakita niya yung injustices, yung slavery, nakita niya yung pananakit, yung pagiging unfair ng mga Egyptian sa mga Hebrews. Ano? So ano nagawa ni Moses? Accidentally, napatay niya yung Egyptian soldier. And eventually, tinawag siya ng Panginoon para mag-lead sa Israelites na umalis, lumaya, papalabas ng Egypt. So, righteous burden, number one, it sees what? Corruption. It sees injustices. Ano? Pangalawa, righteous burden, anong ginagawa niya? It acts. Kailangan may gawin ka. Halimbawa natin ito is si David. Ano nangyari kay David? Nakita niya si Goliath 14 days na, alam niyo ba, iniinsulto yung armies of the living God, china-challenge ang Israel, minamak niya yung Israel maging ang ating Panginoon. Pero ano nangyari kay David? Yung kanyang righteous burden, parang nag-influence sa kanya na gumawa, na mag-volunteer to fight Goliath. Ito naman yung pangatlo, righteous burden unites. Ano ho? So kapag ka ang righteous burden pala, kumalat sa puso ng tao, di ba? Una-una, isang tao lang naman na nakakaramdam yan eh. Pag naramdaman mo yan at shinare mo yung vision, nagplano kayo, nag-i-spread yan. So ito yung pangatlong title natin, ano? When righteous burden spreads. Kapag ka yung righteous burden na nararamdaman mo, kumalat na, na-share mo na sa mga kasamahan mo, ano ang mangyayari? Dito po, sa case ni Nehemiah, sino nga ba si Nehemiah? Actually, si Nehemiah, sila naman yung mga Hebrew, mga Israelites na lumaki sa ibang bansa. No? Actually, sila yung na-captive nung ibang bansa, no? nung Persian Empire, nung Babylonian Empire. No? Nung nagbigay na ng decree yung hari na sila ay bumalik, alam nyo, in-inspect ni Nehemiah yung lugar nila, yung palasyo, yung templo, yung city walls, at nakita po niyang sira-sira, giba-giba. So dito, nagkaroon siya ng righteous burden to rebuild the wall. Kaya lang ang problema, kaya ba na nag-iisang tao gawin o gumawa ng pader? Ako hindi. Ako naniniwalang kaya ng isang tao yan. Ang kailangan yan, maraming tao. Maraming karpentero, maraming mason, maraming workers, maraming tagabuhat, maraming malalakas na mga kamay ang kailangan trumabaho dyan. Hindi kaya na nag-iisang Nehemiah. So ito ang nangyari. When righteous burden spreads, merong 6 na bagay nangyayari. Doon tayo sa outline. Number 1 na ginawa dito ni Nehemiah, listen to this, nagkaroon siya ng conviction. Ano ibig sabihin ng conviction? Yung malakas na pananampalataya at paniniwala. Pag sinabing conviction, ito po, ako yung gagamitin ng Panginoon para mag-lead, para gumawa ng pagbabago. Parang inuutusan ako ng Panginoon, pinupuyat na ako ni Lord, nagpaparamdam na siya sa panaginip ko, sa aking pagtulog, ginagambala na ako ni Lord na dapat umayos ang aking family, na dapat lumago ang church, na dapat maging maayos ang ating bansa. Yan po yung ibig sabihin niyan, conviction o matinding paniniwala. Let us read po yung verses 11 to 12 kung ano po ang nangyari. Ito po ang nangyari kay Nehemiah pagdating po niya ng Jerusalem. Ito sabi niya, I went to Jerusalem. Galing siya sa Persia. And after staying there 3 days, 3 araw siyang nanatili sa Jerusalem. Ano ang nakita niya? Sa verse 12, tingnan natin. I set out during the night. Bakit kaya siya sa gabi lumabas? Siguro para walang mga kalaban na makakita, para payapa. Siguro para, gusto nga niyang mapag-isa, privacy. I set out during the night with few men. Kukunti lang yung kasama niya.
I had not told anyone what my God had put in my heart. Nakita niyo to? Ito yung conviction. Kung ano yung nilagay ng puso ng mensahe ng Diyos sa puso ni Nehemiah. Merong burden, righteous burden na nilagay si Lord sa puso ni Nehemiah. Hindi pa niya sinasabi, hindi pa niya sinashare. Sabi niya, I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. Ano sabi niya? There were no mounts with me except one I was riding on. So isa lang yung kanyang sasakyan na asno o kabayo. Sabi niya ganyan. Ano po ang ibig sabihin nito? Balik tayo dun sa outline. Conviction. Ano ang ibig sabihin ng conviction? O, tingnan ulit natin dito sa next slide. Sabi ko po rito, mga kapatid, ang conviction, ito po. Conviction is a result of consistent meditation. Paano nagkaroon ng mensahe si Nehemiah sa puso niya na ibinigay ng Diyos? Paano na-gets ni Nehemiah yung message ng Panginoon? Paano na-gets ni Nehemiah yung righteous burden that God had put into his heart? O ano kaya yun? Paano? Siyempre sa pamamagitan ng meditation. Ano ba yung meditation? Bible reading, praying, fasting. At ang sabi po rito, kailangan consistent. So the more na consistently nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagse-search ka, nakikipag-communicate ka kay Lord, si Lord naman nagda-download sa'yo ng kanyang mensahe. Totoo po yan. Alam niyo, ang binibigay ng Panginoon kay Nehemiah, holy virus. Ini-infect na ni Lord sa Nehemiah. Hindi ba't pagka tayo ay madalas mag-computer, tapos madalas kang mag-download sa mga unknown websites, sa mga unsafe websites, ano nangyayari? Hindi mo namamalayan, nagpatayong palang yung mga virus na da-download mo na. In the same way, ang patuloy at consistent na connection with God through meditation, prayer, fasting, and Bible reading, binabirusan ka na ni Lord. Nilalagay ka na ng Panginoon ng righteous burden. Sinasabi na niya kay Nehemiah during this time, Nehemiah, kawawa naman yung walls of Jerusalem. Kawawa naman ang mga Israelites. Kung sakaling makabalik na kayo, wala pa kayong pader, naku po, napaka-open ninyo sa mga atake. Napaka-vulnerable ninyo sa mga attacks, sa mga pagkubkob o pananakop muli ng inyong mga kalaban. So ito yung conviction, ito yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa puso ni Nehemiah. Ano po ito? I-rebuild ang walls of Jerusalem. Okay, next. Bigyan po natin ito yung karugtong. Church. Pangalawang bagay na ginawa niya, ito, inspection. Actually, 6 na ION yan dulo niyan eh. Una, conviction. Sunod, inspection. Let us read yung verses 13 to 16. Ayan. Tingnan natin yung ano yung mga bagay na in-inspect niya doon sa Bible. Verse 13. Ayan. By night, I went out through the valley gate. And meron siyang particular na binanggit Valley Gate. Siguro itong Valley Gate na ito, isang parang makipot na daan na merong matataas na mga pagitan. No? Nagpunta siya sa Valley Gate towards the Jackal Wall and the Dung Gate. Tinignan niya, in-examine niya isa-isa. Ano ang sabi niya? Examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates, which had been destroyed by fire. Grabe. Ang itsura pala ng walls of Jerusalem, giba-giba na, tapos parang may mga mantsa pa ng uling o ng sunog. Ay talagang, kung ikaw si Nehemiah, imagine mo ang nangyari sa pader, parang ma-imagine mo na rin ang nangyari sa mga kababayan mo noong panahon ng pagkubkob at paglusob. Ano ho? Pansinin po ninyo ngayon yung sa social media, yung mga reports, yung mga videos, yung mga news na nangyari doon sa Liloan sa Cebu. Tignan mo yung bahang dumating, yung mga kotseng inanod, yung mga bahay na nakalubog, at yung mga kababayan nating naghihirap at nagiiyakan dahil sila nawalan ng mahal sa buhay at nawalan ng mga kagamitan. Hindi ba't ma-absorb mo yung bigat, kapatid? Yung bigat ng kanilang naramdaman. Siguro this time, nung nakikita ni Nehemiah yung wall, sunog,
giba. Siguro na-envision niya, nare-realize niya, malamang may mga kababayan akong sinunog dito, may mga kababayan akong inapi, hinuli, sinaktan, binuli. Tingnan mo yung mga balita, yung mga pictures na nangyari doon sa Cebu, ganyan, makakaranas ho tayo ng, ano niyo ba yun, righteous burden, mga kapatid. Sa verse 14, tingnan po natin yung karugtong, then I move on. So, naghanap ulit siya ng ibang part ng wall towards the fountain gate and the king's pool. But there was not enough room for my mount to get through. Kumbaga parang wala nang sapat na daanan pa, madadaanan pa yung aking sinasakyang hayop para makapunta pa ako roon. And then in verse 16, yung karugtong, so I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. Nakita nyo, kung saan siya nanggaling, doon din siya tumapos. Ibig sabihin, iniikot niya yung wall. And then in verse 16, last verse, the officials did not know where I had gone or what I was doing. Hindi alam nung aking mga kasamahan na mga opisyalis kung ano yung ginawa ko at saan ako nagpunta. Because as yet, I had said nothing to the Jews or the priests or the nobles or the officials or any other who would be doing the work. Nakita nyo, nag-inspect lang si Nehemiah pero wala pa siyang pinagsasabihan kung ano yung plano nila ni Lord. Inspection. Kapatid, ayan, nasubukan niyo na bang nag-inspect sa bahay ninyo, nag-inspect sa church ninyo, sa trabaho ninyo? Di ba kapag merong pangit na bagay na nangyayari, usually ano ginagawa ng government? Nag-i-inspect. Tama po ba? Alam mo namang mag-expect agad sila na hindi sila nag-i-inspect. Tama po ba? So don't expect when you don't inspect. O, tama po ba? Huwag kang aasa na hindi ka naman nag-check. Kailangan, bago ka umasa, bago ka mag-expect, kailangan nag-inspect ka muna. Dito, tingnan niyo po rito, mga kapatid, yung DPWH ngayon, yung secretary natin, alam niyo, nakita ko yung kanyang, naaawa ko sa kanya, sinasama ko nga siya sa panalangin eh. Nakita ko yung frustration, yung stress, yung emotional distress niya sa mga naobserbahan niya, at sa mga nakita niya, at sa mga na-inspect niya. Biruin mo yung nakita niyang flood control, alam mo kung ano realization niya? Wala palang bakal. Ano i-expect mo sa na-inspect mong walang bakal? Natural, bahalang, babagsak, walang bakal eh. Yung tinignan niya, sabi niya, grabing flood control project to, putol. Kaya pala putol, kaya pala bumabaha, kasi merong siwang, merong walls na hindi tinapos. Incomplete. Sabi niya, talagang babaha nga doon lalabas yung tubig, hindi magtutuloy-tuloy doon sa dagat. Sabi niya ganun, putol. Tapos ang dami niya, ito pa na-inspect niya doon nung nagpunta sa Maynila, yung mga flood control devices doon, napagnakawan pa. Sabi ko, grabe naman. Palpak na nga yung flood control, ninanakawan pa. So, ito yung, alam mo, pagka ikaw nag-i-inspect, dito mo makikita eh. Dito mo makikita yung pagkukulang, dito mo makikita yung kahinaan, dito mo makikita yung mga pangit na bagay na nangyayari. Di ba pagka tayo nakakapanood ng balita, pag flina-flash na sa TV yung mga nakakalungkot na balita, makikita mo yung bilyong-bilyong perang nasa lanta ng bagyo o nasayang sa bagyo, yung mga pananim na naitumba na sana aanihin na ngayong magtatapos ang taon. Ayan yung mga inspections na nakikita po nila. Ayan yung mga data na naiipon at nagagada nila at mga informations na ibinibigay sa atin. The question is this, ano ang nararamdaman mo pagka nakakakita ka ng mga ganyang uri ng balita? Di ba yung iba sa atin para kang maiinis, magagalit? Yung iba sa atin parang, alam niyo ba yun, para kang gusto mong magwala, maging Incredible Hulk. Parang yung kulay ng ating flash, green na green. Gusto mong mag-Incredible Hulk na magwala. Hindi, kailangan magbago na, gumawa na ng pagbabago. Ayan, di ba? Ganyan po, alam niyo, pagka nakakaramdam ka ng ganyan, okay yan. Kasi ibig sabihin, tinatouch na ni Lord yung puso mo for you
to do something, for you to be actively involved in His kingdom and to do the work that God has put in our hearts, mga kapatid. Inspection. Ayan, ano. Tingnan po natin ito, no? Righteous burden happens when we see the ruins of former glory around us. Nakita ni Nehemiah yung former glory ng Israel. Ano nyo, nung kami minsan nagpunta kami ng Intramuros. Punta kami ron, parang ano pa yata yun eh. Matagal na ho yun eh. Basta nagpicturan dun yung hipag ko eh. Kasi parang pre-nub nila eh, pre-nuptial. So nakita ko, ang ganda pa rin ng Intramuros, sabi ko. Ang huling punta ko pa noon, yung kinder pa ako eh. Sumunod na punta ko ron, parang mga 35 years old na ako eh. Nakita ko pa rin yung ganda ng Intramuros and it tells us about its former glory. Na ibig sabihin pa ng Intramuros, parang walled city. Malamang ganyan yung na-experience ni Nehemiah. Righteous burden, nangyayari yan kapag nakikita mo na dati, kumbaga sa family, ganito, no? Tingnan natin to, no? Dati-dati, pagka Pasko, ang saya-saya ng family namin. Ngayon, yung family namin, magkakagalit na. Dati-dati, yung sa workplace ko, pagka Christmas party namin, ang saya-saya ni boss. Tapos, ang daming mga pag-giveaway. May 13th month, may 14th month. Pero ngayon, kahit 12th month, wala na. Kasi nalulugi na yung opisina namin. Di ba nakakalungkot pagka na-compare mo yung former glory? Dati-dati sa church namin, ang daming tao. Daming tao, punong-puno yung pintuan. Kahit may aircon kami, pinagpapawisan pa kami. Pero ngayon, grabe, kukunti na nung tao. Nakakalungkot. One seat apart na yung upuan. Alam niyo, buti po ngayon, marami ho tayo, no? Ganyan ang itsura ng tao na nakakakita na at nakakaramdam ng righteous burden. Ganyan ang itsura ng tao pagka ikaw ay nag-i-inspect ka. You compare yung past to the present. Tama po ba? Kinukumpara ni Nehemiah yung dati-dati, ito yung wall eh. Bakit ngayon bumagsak, sunog na ng apoy? Alam niyo, ito maganda eh. Pagka ikaw nag-i-inspect eh. Nakita mo yung glory nung nakaraan, nakita mo yung disgrace ng present, and makikita mo yung future na pinapagawa sa iyo ni Lord. Yung bringing the glory back sa future. Yun yung nai-envision ni Nehemiah. Kumbaga parang sinasabi niya, oo, dati fortified city ang Jerusalem, pero ngayon wala nang pader. Pero nakikita ko, I had a dream that one day Jerusalem will be great again. That one day the walls of Jerusalem will stand up to protect the Israelites again. Yun yung nakikita, mga kapatid, ni Nehemiah. The question right now is this. Pag nag-i-inspect ba kayo, kapatid, no? Di ba tinitignan mo yung nakaraan, tinitignan mo yung kasalukuyan, meron ba kayong nai-envision na bright future sa pag-i-inspect ninyo? May nakikita ba kayo na, hindi, lalago ulit itong kumpanya namin. Hindi, maaayos muli itong probinsya ng Cebu. Hindi, titino ulit yung aming mga government officials. Ayan, dapat ganun, kapatid eh. Meron tayong comparison ng past, ng present, at ng future glory. Kasi gagamitin tayo ng Panginoon para magbigay ulit ng pagbabago. Okay, next. Aside from conviction, inspection, ano sabi ni Nehemiah? Hindi ko pa sinasabi sa mga nobles, sa ibang officials, sa ibang mga kababayan ko, yung righteous burden. Sa verse 17, ito na, nakipag-communicate na siya. Pag sinabing communicate, sinabi mo na yung nararamdaman mo. Ikwinento mo yung plano mo. Nirelay mo na yung plano ninyo ni Lord. Basahin natin yung verse 17. Okay. Communication. Let's read yung verse 17. Sabi niya ganyan, then I said to them. Diba sabi niya nung una, hindi ko pa sinasabi eh. Pero ito ngayon, sinasabi ko na sa kanila. You see the trouble that we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Church, ano ang ibig sabihin ni Nehemiah na ang Jerusalem ay nananatili pa ring giba, sira? Ano ibig sabihin po niyan?
Alam niyo, pagka ang isang city, walang pader, sira yung pintuan, yung gate, ibig sabihin yan, dalawa. Mahirap yung city, disgrace. Pangalawa ito, they are what? Prone to attack. Wala silang protection eh. Ano ho? Kapag ang bahay, pagka nakita nyo na ang isang bahay walang gate, ano ibig sabihin? Anong pumapasok sa isip ninyo? Malamang yung may-ari, walang pampaayos ng gate. Tsaka pangalawa, madaling pasukin. Madaling nakawan. Madaling sugudin, atakin. Kasi unprotected ang isang bahay na walang gate. So ito na. Nirelay na nakipag-communicate ng si Nehemiah sa present condition nila. Sabi niya, huy mga kababayan, ang city natin, walang gate. Sabi niya. Ano sabi niya? Humayo kayo. Come. Let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Nakita niyo yung sabi niya? Pagka ang isang city, walang gate, nakakahiya, kahiya-hiya, under disgrace. Kapatid. Ano ho? Back tayo sa outline. Ano ibig sabihin nito? Ito na. Nakipag-communicate na siya. Sinabi na niya sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kababayan, yung katotohanan. Alam niyo, mahirap sabihin ho yan. Kunyari sabihin mo sa church, o mag-meeting tayo. Ang church po natin ngayon, disgrace. Aalog-alog tayo. Wala nang bisita, wala nang naliligtas, wala nang nagsisell group. Alam niyo, masakit po yun. Pero kailangan tanggapin eh. Di ba? Parang sakit yan eh. Kailangan ma-diagnose ka, makita yung karamdaman mo, makita yung present condition mo para makapag-adjust. Si Nehemiah, ganun yung kanyang ginawa. Sinabi niya, so gagawin natin ito. Sira yung gate. Disgrace tayo. Ano sabi niya? Come, let us rebuild the wall. Tingnan po natin ito, communication. Ano ibig sabihin ng communication? Tingnan po natin ito, church. Righteous burden grows when we identify with the suffering and shame of others. Ano sabi ni Nehemiah? Ano ginamit niya? Let us rebuild the wall so that we will not remain in disgrace. Sinama niya yung sarili niya. Alam niya ang problema sa bansa natin ngayon? Nagkakaroon na nga ng pagkakawatak-watak. Nagkakaroon na nga ng korupsyon, nagkakaroon na nga ng pagbagsak yung bansa natin, nagkakawatak-watak pa tayo. Kasi kayo, yan yung mga binoto nyo eh. Di ba? Yun yung mga nagsisisihan pa eh. Kasi kayo, yan yung sinuportahan ninyo eh. Kasi kayo eh. Buti kami, ito binoto namin eh. Nakita nyo yan, church? Nagkakaroon tayo ng sisihan. Samantalang si Nehemiah, nung panahon ng crisis, lalo silang nag-unite. Church, tandaan natin, dapat ang isang grupo, ang isang organization, kapag nakaka-experience ng crisis, dapat lalo silang nag-unite at hindi sila dapat lalong nagdi-disunite. Di ba? Ito ang pangit na nangyayari sa bansa natin eh. Nagkakaroon na tayo ng crisis, nagkakaroon pa tayo ng division. Ang maganda kay Nehemiah, meron silang crisis, yung crisis, yun yung nag-unite sa kanila, mga kapatid. Tama ba? Kung meron man dapat magandang maidulot ang krisis sa buhay natin, is dapat yan yung pagkaisahin tayo, pagbuklodin, pagbuuin tayo at hindi tayo pagwatak-watakin at paghiwa-hiwalayin. Kasi sa totoo lang, church, magkakasama tayo rito. Tama po ba? So kung ano yung sinasapit o na-experience ng ibang tao, yun din yung may experience mo. Pag nilusob ang Jerusalem, lahat tayo damay. Pag ang Pilipinas lumubog, lahat tayo kawawa. Pag ang Pilipinas bumagsak ang ekonomiya, lahat tayo kawawa. Pag ang Pilipinas tinamaan ng bagyo, lahat tayo magsasuffer. So righteous burden, listen to this, grows when we identify with the suffering and shame of others and refusing to stay comfortable why God's name is dishonored. Nakita niyo po, church, yung discomfort na ginawa ni Nehemiah? Ako lang ginawa pa ni Nehemiah, kapatid, yung nakipag-usap siya sa hari, sa emperador ng Persia, kay King Artaxerxes po. Humingi siya ng support, humingi siya ng materyales, tapos nag-inspect siya,
Kinausap niya, kinonvince niya yung bawat nobles, bawat sektor ng Israel para magkaisa sila. Sa totoo lang, pwedeng maging ano si Nehemiah, pwede siyang maging magpakampante at magpakarelax eh. Ano kinalaman ko dyan sa burden na yan eh. Bahala kayo dyan. Ako pwede man akong bumalik ng Persia. Doon na lang ako manirahan. Maging foreigner ako doon sa Persia. At least ako tahimik. Kaysa babalik ako ng Israel, mahirap. Hindi niya ginawa yun, kapatid. In-identify ni Nehemiah yung kanyang sarili with the suffering of the Jewish people during that time. At hindi siya papayag na manatiling hubad, nakatiwangwang ang Jerusalem na walang pader. Kasi ang city na walang wall, it is a disgrace to other nation. Tingnan niyo po ang nangyari. No? So ito na. Ano na yung mga nangyari? Nagkaroon ng conviction through meditation, nagkaroon ng inspection, nagkaroon ng communication. Pang-apat na bagay na ginawa ni Nehemiah, verse 18, nagkaroon na ng collaboration. Ano ibig sabihin ng collaboration? Pagka sinabing collaboration, pagtutulungan. Pagkakaisa at pagtutulungan. Basahin natin yung verse 18. Tingnan po natin yung nangyari. Nung nasabi na ni Nehemiah yung kanyang mensahe, yung kanyang holy discontent, yung kanyang righteous burden, this is what happens next. I also told them about the gracious hand of God upon me and what the king had said to me. Yung una, ano yung mensahe ni Nehemiah? Negative. Wala tayong wall. Mananatili tayong in disgrace. Pero yung good, yung positive naman, yung sinabi niya, eto, pero maganda, sabi niya ganyan, huwag kayong malungkot, magagawa natin to. Kasi nakuha ko yung approval ng mahal na hari. Tapos susuportahan niya tayo. At ang matindi rito, the gracious hand of God was upon me, sabi ni Nehemiah. Biruin mo, bakit malakas ang loob ni Nehemiah? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa backer niya eh. Yung hari ng Persia, tsaka yung hari ng langit. Alam mo, pagka ikaw spiritually, malakas ka, politically, may edge ka, matapang ka. Malakas ang loob. Kaya pala confidence si Nehemiah na gawin yung wall. Kaya pala parang, bagamat big task ito, for Nehemiah, hindi kaya ko yan. Dalawang hari yung nagtutulong para gawin to eh. Yung King of Persia, tsaka yung ating Panginoon. Yung King of Kings. Ano? Ito pa matindi. Hinihingi ni Nehemiah yung tulong ng mga tao. Anong reply nila kay Nehemiah? They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Listen to this. Ang collaboration, ang ibig sabihin yan, pagka ang Diyos at ang tao nagtulong-tulong, nag-unite para gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang tawag dyan, collaboration. So dito sa kaso ni Nehemiah, ang nagtulong-tulong, si Lord, yung hari ng Persia, at ang buong mga Israelite community, nagtulong-tulong, mga kapatid. Kapag ganyan ang work, ganyan ang sistema, ganyan ang situation, di ba't ang gaang, ang sarap gumawa, kasi lahat kayo nagkakaisa, mga kapatid. Back tayo sa outline, merong collaboration. May tanong po ako sa inyo, when was the last time na nakipag-collaborate ka sa kapwa mo? Di ba sa trabaho ganyan, nakikipag-collaborate tayo? Di ba sa school, kayong mga estudyante, meron kayong group assignment, group works, tama, di ba ginagawa ninyo? Group project, ayan, di ba? Collaboration po ang tawag dyan. Ngayon ito na, nung nagkakaisa na yung mga Israelita para gawin yung walls, sa verse 19, ito yung problema, yung karugtong. Ayan. Listen to this. Righteous burden should inspire others to act. It doesn't end in frustration and prayer, but strive to grow, to unite, and to believe, mga kapatid. Alam niyo, hindi lang natapos sa frustration ni Nehemiah eh. Hindi lang natapos sa prayer and meditation. Hindi lang natapos sa solo conviction. Yung conviction niya, shinare niya, nung na-share na niya, nagkaroon na ng unity and collaboration. Pero ito po yung problema.
Ano yung next problem? Next, tingnan po natin ito. Nakita nyo? Maganda na sana eh. May opposition. Ano? Ang ganda na ng collaboration eh. Si Lord nakikipagtulungan sa mga Israelites, maging yung hari ng Persia, suportado sila. Kaya lang problema, may kontrabida. Sa totoo lang, church, minsan akala natin ang kontrabida nagpapapangit sa eksena. Pero sa totoo lang, ang kontrabida nagpapaganda rin yan sa eksena. Lalo na kapag napagtagumpayan mo yung challenges na ibinibigay ng mga kontrabida. Alam mo, ang kontrabida kung minsan, spices sa buhay yan, mga anghang sa buhay yan eh. Ano ginagawa natin sa anghang ng buhay? Di ba kinakain lang natin, mga kapatid? Kaya kung sakaling may kalaban kayo, may problema kayo, alam nyo, lasapin mo yung anghang. Ayan, ano? Kainin mo, mga kapatid. So, ganyan yung ginawa ni Nehemiah. Ano yung kanilang opposition? Ito po yung opposition. Saan ba? Verses 19, ano? Ito pong sabi. But when Sanballat, the Horonite, ayan, hindi po horror Horonite. Pangalan pa lang ang sagwana eh. No, Sanballat. San ba yung balat mo? Sanballat eh, di ba? Saan yung balat mo? Nasa puwet, malas ka. Ayan. Sanballat. Pangalan pa lang, malas na eh. Parang may balat ng kamalasan. Ano? Parang maalat. Ayan, ano? Parang ganun yung pangalan niya eh. Biro mo, pronunciation pa lang, ang pangit na. Ayan. But when Sanballat, the Horonite, sino ba ito si Sanballat? Si Sanballat, siya pala yung governor ng Samaria. E tandaan natin, Jerusalem, southern part ng Israel to eh. In Samaria, northern part. And alam naman natin yung Samaria, ito yung mga kalaban ng mga Hudyo nung panahon ni Christ eh. Pero sa totoo lang, ang mga Samaritano may duguring mga Israelita. Oh. Kumbaga sa aso, ang mga Hudyo, mga purebred. Ang mga Samaritan, mga Aspin, Askal, iba't ibang lahi. Ayan, mekos-mekos yung pinanggalingan. So kumbaga parang parang ito si Sanballat na Samaritano, kalaban. Sunod ito, si Tobiah, the Ammonite. Parang may amoy, no? Ammonite daw eh. Mga kapatid. O sino ba yung mga Ammonite? Actually, ang Ammonite tsaka Moabites, historically, magkapatid yan. Sila yung sila yung mga lahi ni Lot. And we know Lot, he is the nephew of Abraham. O, tinan nyo, malayong kamag-anak, relatives din ng mga Israelite, itong si Tobiah, the Ammonite. Ano po? And ito pa, and Geshem, the Arab. Sino ba yung mga Arab? Di ba yung mga Arab, historically, sila raw yung descendants ni Ishmael. Anak din ni Abraham. So nakita niyo, church, yung mga malalayong kamag-anak ng Israel, sila rin yung kalaban ng araw eh. Ano po? Ano ang ginawa nila, mga kapatid? Ano ginawa ni Sanballat, ni Tobiah, at saka ni Geshem? They mocked and ridiculed us. Ano yung mock? Inasar, pinagtawanan, minaliit nila kami. Actually, mababasa po natin ito sa chapter 4 ng Nehemiah. Ano nyo, ang sabi pa nga ni Tobiah, nung nakita nilang gumagawa ng wall yung mga Israelites, sabi ni Tobiah, mga mahihinang Hudyo, yung pader ninyo mukhang akyatin lang yan ng fox. Pag sinabing fox, hayop na kasi laki ng aso, akyatin lang yan ng fox para magko-collapse na eh. Grabe no, lakas mga asar. At ang nakakalungkot, mga kapatid, kung sino pa yung kamag-anak mo, yung pa yung mga asar sa'yo. Halos kamag-anakan nila to eh. Tobiah na Samaritan, si Ammonite, si Sanballat na governor ng Samaria, tapos si Geshem the Arab. Di ba nakakalungkot? Sometimes, this happens within the family. Di ba? Sasabihin mo, yung anak ko, magdo-doktor to. Sasabihin nung malayo mong pinsan, mukhang malayo mag-doktor yan ah. Mag-ano na lang yan, mag-konduktor na lang. Ayan. O kaya mag-albularyo na lang, mukhang bagay eh. Kung minsan nakakalungkot, church, ang magre-ridicule, ang magmamak sa atin, yung mga dati nating associates. Di ba't pagka minsan nakikita nila na lumalago ka, ayan, diyan nagkakaroon ng opposition. Pansinin mo,
Nung walang-wala ka, nung lubog ka pa sa kahirapan, nung mahirap ka pa, walang nagmamarites sa'yo. Ayan. Pero pagka umaangat ka na, pag lumalago ka na, ayan, dumadami na yung opposition. Ganyan ang nangyari sa Israel, mga kapatid. When they unite at na-realize nila, nagkaroon sila ng collaboration with God, with the king of Persia, and with each other, nagkaroon ng opposition, kapatid. So ano nangyari? Ano yung ginawang opposition nito ni Sanballat, no, nila Tobia, at saka ni Geshem? Ginawa nilang opposition, una-una, mockery. Inasar nila, nilait nila. Pangalawang opposition na ginawa nila, ito po, church, nag-threat sila. Sige, ituloy nyo yan. Susugurin namin kayo. Makikipagpatayan kami. Biro mo, nagkaroon ng threat si Nehemiah. Ang pangatlong ginawa nila to oppose Nehemiah and those rebuilders of the wall, ito po, nagkaroon pa ng slander. Paninira. Alam nyo, siniraan nila si Nehemiah dun sa hari. Ang sinabi nila sa hari, mahal na hari, si Nehemiah kaya ginagawa yung walls of Jerusalem kasi plano nilang mag-aklas sa imperyo. Pero ang maganda, naging kakampi nila ang hari hanggang sa huli. Pati ang ating Panginoon, kasama nila. So in short, expect opposition whenever you are doing something good for the Lord. Mga kapatid. Next, meron pa ba nakalagay dyan? Remember, serving God doesn't mean absence of conflict. Expect strong opposition. Oo. Lalo na kapag nagbago ka, maraming masasabi ang tao. Nung hindi ka pa nagbabago, walang sinasabi tao sa'yo eh. Nung nagbago ka na, nung tinanggal mo lahat yung illegal sa buhay mo, yung bawal sa buhay mo, yung masasama sa buhay mo, saka nagkakaroon pa ng comment ang tao sa'yo, kapatid. Parte yan ng buhay pananampalataya at Kristiyano. Pagka gumagawa ka para kay Lord, expect opposition, kapatid. Kasi kung minsan nagkakaroon tayo ng wrong expectation pagdating sa ministry. Akala natin pag ginawa natin yung gawain ng Diyos, akala natin papalakpakan tayo Akala natin pakakapihin tayo ng tao. Akala natin ilalike tayo. Pero expect strong opposition. Next, yung panghuli, nagkaroon na ng declaration. Okay, basahin natin yung verses 20. Ayan, declaration. Ano ang ginawa ni Nehemiah? Sinagot ko sila. Ano ang sinabi niya? The God of heavens will give us success. We, His servants, will start rebuilding. Pero sa inyo, but as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Ang sabi ni Nehemiah sa Tagalog, sige, paratangan nyo kami, siraan nyo kami, asarin nyo kami, pagbantaan nyo kami, kontrahin nyo kami, kalabanin nyo kami, pero, ang sabi ni Nehemiah, ang Diyos ng langit ang magbibigay sa amin ng katagumpayan sa paggagawa ulit ng aming pader. Pero para sa inyo, sorry na lang kayo, wala kayong ambag sa ginagawa naming ito. O di ba totoo, church, yun naman talaga palagi natin sinasabi pagka may nagre-ridicule sa atin. Kunyari may bago kang gamit, may nag-comment, ano sinasabi mo? Sorry ka, wala kang ambag sa buhay ko. Di ba ang taray mo pa, kapatid? Si Nehemiah, alam niyo yung saitang wala kang ambag sa ginawa ko, matagal nang nauso kay Nehemiah yan. Ito, Nehemiah 2:20, sorry kayo, sabi ni Nehemiah, wala kayong ambag sa pader na gagawin namin. Ni isang supot na simento, wala kayong binigay. Ni isang palang buhangin na nabistay, wala kayong inambag dito. Di ba? Totoo yan, mga kapatid. Hayaan natin ang oposisyon kasi wala naman talagang iaambag yan sa ginagawa mo kapag ikaw ay lalong nagtagumpay. Ang problema, mga kapatid, pag ikaw'y nag-fail, grabe, ang failure mo, ambag nila. Tama po ba? Pag nag-fail ka, alam nyo, ang tawag sa'yo, asar-talo Kasi naasar ka na, natalo ka pa. So pagka inaasar ka, kapatid, huwag kang magpapatalo. Lumaban ka. At ipakita mo na magtagumpay ka at sabihin mo sa kanila, sorry kayo. Wala kayong rights dito. Di ba sabi niya, you have no claim any rights or historic right to it, sabi ni Nehemiah. Wala kayong inambag sa gagawin namin, mga kapatid. Okay, dito na ho tayo magtatapos. Ano yung 4 na lesson na nakita natin dito kay Nehemiah? Okay, balikan natin yung outline. Nagkaroon ng conviction.
nagkaroon ng inspection. Tinignan niyo yung mga bagay na nangyari. Nagkaroon ng communication, collaboration, nagkaroon ng opposition, and then yung pang-anim, nagkaroon ng declaration. Kapatid, para matapos ito, para magtuloy-tuloy yung rebuilding ng wall, there are 4 P's. O, tandaan nyo, 4 P's na ginawa si Nehemiah. Mas mahalaga ito kaysa sa 4 P's na binibigay ng government, tingin ko eh. Ang gusto mong umangat ang buhay mo, gawin mo yung 4 P's ni Lord. O, tingnan natin ito. Number 1, pray. O, number 1, pray. O, unang P, pray. Ask God to reveal ruins He wants us to see. Hindi lang yan. Ask God for empowerment. Ask God for conviction. Ask God for support dun sa bagay na gagawin mo. Ano? So sabi ni Nehemiah, ito yung mga bagay na nilagay ni Lord sa puso ko. Kapatid, ano yung nararamdaman mo pag nakita mo yung balita na nangyaring baha sa Cebu? Ano yung nakita mo ano yung naramdaman mo nung nakita mo yung lindol? Ano nangyari sa puso mo nung naramdaman mong bilyon-bilyon yung nasayang sa corruption? Di ba't may halong galit? May halong panghihinayang? May halong, Lord, help us. Alam niyo, ang prayer natin ngayon, ito, patuloy tayong manatiling makakita sa mga bagay na nakakapagpaiyak sa puso ng Panginoon. Ano? Kaya nga palagi ko nga sinasabi, ang ganda nung sabi dun sa awit eh, Lord, open our hearts to see the things that makes your heart cry. Buksan mo lagi, Panginoon, yung mga mata namin nang sa gayon makita namin, Panginoon, yung mga bagay na nagpapaiyak sa puso mo. Ano yung mga bagay na nagpapaiyak sa puso ni Lord? Division, kaguluhan, sakit, corruption, poverty, evil, sin. Dapat mga kapatid, yan yung makita natin eh. Alam mo, pagka tayo patuloy na nagkakaroon ng constant prayer kay Lord, diyan nabubuo yung conviction sa meditation. Tama po ba? Pangalawang letter P. Ito po. Plan. Pray, plan. Ano ginawa niya? Di ba? Nag-inspect siya. Tinignan niya yung mga guho, yung mga pader. Tinignan niya kung paano ulit gagawin ito. Alam niyo, church, huwag kang gagawa pag walang plano. Tama po ba? Di baling may plano ka na at hindi natuloy yung gawa mo, at least may plano ka. At least may drawing ka. Pero, mahirap lalo yung gumawa ka na wala kang kaplano-plano. Kasi saan ka magsisimula? Ano nga gawin mo? Bara-bara ka? Hindi. Kaya nag-inspect si Nehemiah. Ako tingin ko rito kaya siya nag-inspect. Tinitignan niya kung saan yung kahinaan ng previous wall. Tinitignan niya yung dating posisyon. At ako siguro tingin ko rito, ina-assess niya kung ano yung materyales at magkano yung magagamit nila nung siya nag-i-inspect ulit. Siguro to aabutin to ng mga milyon to. Ito aabutin to ng ano. Tinitignan din niya, ina-assess din niya kung ilang araw matatapos yung paggawa ng wall. Di ba? Siguro kung contractor ka, marirealize mo lahat yan pag ikaw nag-i-inspect, di ba? Yung pasasahurin mo, yung gagastusin mo, yung oras ng paggawa, yung time frame. That's why Nehemiah keep on inspecting the Jerusalem wall. So inspect carefully and prepare wisely. Plan. Pray, plan. Yung pangatlong letter P. Partnership or partner. Ano ginawa niya? So nung nag-i-inspect si Nehemiah, sabi niya, hindi ko kaya mag-isa to. Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng mason, kailangan ko ng karpintero, kailangan ko ng labor, kailangan ko ng engineer, kailangan ko ng architect, kailangan ko ng financer, kailangan ko ng tagaluto, kailangan ko ng bodyguards. Kasi kailangan nila ng bodyguards during this time kasi may mga threat na eh. Biro mo ang sabi nga ni Nehemiah nung ginagawa nila ito, yung isang kamay namin, hawak-hawak ang martilyo para gumawa ng wall, at yung isang kamay namin ang hawak itak para depensahan yung pag-atake ng kalaban sa amin. Nakita niyo yung kanyang description, kapatid? Nagmumultitasking sila. Minsan, karpintero sila, gumagawa sila ng wall, pero minsan nagbabantay sila mula sa mga atake ni Sanballat, tsaka nila Tobaya. So, ang maganda kay Nehemiah, ito,
nakipag-partner siya sa iba't ibang sektor ng mga Jews. At maging ang King of Persia, suportado sila. So merong partnership, mga kapatid. Tandaan natin, huwag kang gagawa ng gawain ng Panginoon nang wala kang kasama. Kailangan merong kasamang mga kapatiran, mga Christian, mga co-workers and co-laborers. Tama po ba? Tingnan niyo po ito, no? Nung nanghuli ng isda, si Pedro tsaka si Jesus, ano ang sabi ni Peter nung marami siyang nahuli? Ano sabi sa Bible? Tinawag niya yung kanyang mga kasamahang mangingisda para tulungan siya sa paghuli at pag-angat ng net. Kasi ang daming isda. Parang yung isang bangka yata, hindi yata sapat para ma-accommodate yung dami ng huli ng isda nila. So in the same way, pag maraming harvest, ako kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan ko mga kasamahan ko para magawa yung gawain ni Lord. O, tama po ba? Partnership. O, yung 4 P's na, yung pang-4 na P. Next, persevere. Ano ibig sabihin ng persevere? Yung kahit na nahihirapan ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. O, di ba? Mahirap naman siguro kung sila ni Nehemiah, inasar na sila, nilait lang sila. Ang sabi ni Nehemiah, tigilan natin ito. Inaasar nila tayo Tigilan natin. Mahirap naman yung ganun, kapatid. Inasar ka lang, tumigil ka na. Pero si Nehemiah, hindi nagpadala sa pang-aasar nila. Persevere, ano ibig sabihin? Don't let mockery or discouragement stop you. God equips and empower those He calls. Mga kapatid. Dito na ho natatapos yung ating mensahe. Tandaan natin yung 4 P's. Tayo po'y tumayo ngayon, kapatid. Kapatid, ano ngayon yung nakikita mong ruins na patuloy na ipinapakita sa iyo ng Panginoon? Saan ka may nakikitang maraming kasiraan sa buhay mo? May sira ba sa buhay mo spiritually na kailangan mag-work out ang Panginoon? Sa family mo, sa relationship, o kaya sa church, sa cell group, sa community, sa bansa natin, di ba't ang daming mga sira, ang daming ruins dyan, kapatid? Sana church ang challenge sa atin ng Panginoon, huwag nating pabayaang naka-ruins, sira, yung mga bagay na yan, kapatid. Kasi the more na mananatiling sira yung mga bagay na yan, the more na mananatili tayong in disgrace, kapatid. Alam niyo, ang bansang Pilipinas, historically, ang dami na nating mga kaso ng corruption Ang dami nang nangyaring mga people power dito. EDSA 1, EDSA 2 na nga nangyari. Ang daming kaguluhan na nangyari sa Pilipinas To the point na ang haba-haba ng mga taon, the Philippines still lies in ruins and in disgrace, kapatid. Ano ginagawa natin? Nag-unite ba tayo? O nagdi-divide pa lalo tayo? O nagsisisihan pa tayo hanggang ngayon? Sa church, ganun din tingnan po natin ito, kapatid. Ano ba nangyayari sa church natin? Oo, patuloy na may mga umaattend tuwing Sunday. Pero sana, kapatid, ituloy natin yung discipleship. Minsan sinasabi natin, Pastor, nag-cell group na ako noong nakaraan Dumami kami, pero nawala rin Hindi. Baka kailangan ng perseverance. Baka kailangan ng 4 P's. Prayer, partnership, perseverance. Gawin natin, kapatid. Paulit-ulit lang. Ulit-ulitin lang natin. Tandaan natin, si Nehemiah, nung natapos niya yung wall, bago niya natapos yung wall, sandabakmak na kontrabida ang hinarap niya. Tayo ganun din Ako naniniwala bago natin ma-achieve yung pagdi-disciple, ma-complete yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Actually, wala naman talagang gawaing kumpleto habang tayo nabubuhay Pero sana maitaas pa natin lalo yung mga bagay na gagawin natin para kay Lord. Church, ito ang tanong ko huli. Kamusta ngayon yung nararamdaman mo, yung burden, yung righteous burden na nararamdaman mo? Nag-aapoy ba yan? Nagde-develop ba yan into passion, mga kapatid? Sana, kapatid, yung passion natin, masamahan niya ng strong conviction. Meron ako napanood na isang reels, Christian siya. Ang sabi niya ito di baling mawalan ka na raw ng passion, wag lang ng conviction. Inisip ko, ano yung sinasabi niyang yun?
Mawalan ka ng passion, wag lang conviction. Kasi ang example niya ito eh. Pag ikaw nawalan ka ng passion, ang mangyayari sa tao na walang ng passion ito, tinatamad mag-church, hindi na nakakapag-pray, nagkakaroon na ng mga pagkukulang pagdating kay Lord. Yan yung itsura ng tao na wala na ng passion. Pero sabi niya, ang tao na nawalan na ng conviction, ito na ang itsura. Hindi na naniniwala kay Lord. Hindi na natatakot sa kasalanan. Oh, yun yung tao na wala ng conviction, kapatid. No? Yung bang, instead na mag-sorry, dinadaan-daan mo na lang sa pakamay-kamay, pangiti-ngiti. Kasi akala mo wala ka ng kasalanan eh. Yun yung itsura ng tao na wala na ng conviction, kapatid. So sana kahit na mawalan tayo ng passion, the one thing na sanang wag mawala sa atin, yung conviction. Yung takot mo sa Diyos, yung respeto mo sa Diyos, yung paniniwala mo sa Diyos, yung takot mo sa kasalanan, yung galit mo sa corruption, sana yan po yung wag mawala. Na di baling, nawawalan tayo ng passion because of mockery, because of opposition, pero sana yung strong conviction, yung matinding pananampalataya at paniniwala mo kay Lord, sana wag mawala. At ako naniniwala, hanggat pinanghahawakan mo, yung strong conviction mong yan, ako naniniwala yung passion, kayang ibalik ni Lord yan eh. Kayang pag-apuyin muli ng ating Panginoon yan eh. Sana kapatid, for the rest of our life, ma-maintain natin yung passion and conviction. Ganyan yung ginawa ni Nehemiah. At sana kapatid, isama natin sa panalangin yung bansa natin. Isama rin natin yung sarili natin na, hey Lord, I'm in for your work. In ako, Lord. Lord, kung may mag-aaya sa akin ng discipleship, in ako. Kung may mag-aaya sa akin, Lord, ng cell group, sige, Lord, a-attend ako, Panginoon. Kung may magsasama sa akin sa mentoring, sa mga seminars, sa mga equipping, Lord, sige, Lord, I'm in. Pero ako, kapatid, ngayon, ang unang-una kong gagawin, mag-aaya ako ngayon, sino rito yung gusto nang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, kapatid? Yung bang isurrender mo yung buhay mo sa Kanya? No, Lord, o nga, wala pa akong relationship sa'yo, pero sabihin mo kay Lord ngayon, pero Lord, sige Lord, iso-surrender ko Lord yung buhay ko. Tatanggapin kita bilang tagapagligtas. Kapatid, kung ikay nahihiya, pwede mamaya pagtapos ng church, lumapit ka sa akin and I'm gonna pray for you, kapatid. Sige po, tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord. Dahil minsan pa, pinakita niyo, Lord, yung righteous burden na nararamdaman namin. Salamat sa halimbawa ni Moses, ni David, at ni Nehemiah. Truly, Lord, righteous burden sees, it acts, and it unites people, Panginoon. At sana, Panginoon, pinagpipray ko rin, Lord, na yung bansa namin, Panginoon, huwag kami, Lord, magwatak-watak. Na, Lord, magbuklod kami para sa kapakanan ng aming bansa. Magkaisa kami, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, yung government officials namin, Panginoon. I pray for them, Lord, na nawa, Panginoon, matapos na ang kaguluhang ito, ang corruption ma-stop na, nang sa ganun, Lord, maibalik, Panginoon, sa ang Pilipinas, Lord, sa dapat niyang purpose, Father. Lord, I am praying din, Lord, sa mga kababayan ko, Panginoon, na nasalanta, Lord, ng mga bagyo, ng pagbaha, ng paglindol. Father, help us, O Lord. Tulungan yung bansa namin. Talagang we are experiencing shaking right now. And Lord, I pray din, Panginoon, na itong church na ito, Panginoon, is gamitin niyo, Lord, na bagamat maliit lang kami, bagamat mahina lang yung aming effect, Panginoon, kung kami man kikilos, Panginoon, sa aming community, pero Lord, at least may nagawa kami. Lord, palakasin niyo ho kami, Panginoon, spiritually, nang sa gayon, Panginoon, magawa namin, Panginoon, yung inyong mga bagay na pinapagawa po sa amin. Equip us, Father. Continue, Lord, to bring the passion in our hearts. Continue, Lord, to communicate with us, Panginoon. And Lord, nawa, Panginoon, mag-training kami, Panginoon, mag-undergo kami, Lord, ng equipping. Nang sa gayon, Father, ma-handle namin, Lord, ng tama ang inyong pinapagawa. Lord, sabi nga po sa balita, ang daming araw po mga Pilipino ngayon, Lord, ang nangangailangan, Panginoon, ng tulong. Tulong espiritual, tulong sa financial, at tulong rin, Panginoon, sa pagkalinga. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang i-extend, O Lord, ang inyong pag-ibig sa mga taong ito, Father. Ipakilala kayo bilang tagapagligtas. Lord, thank you so much, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.